Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan na nanonood po ng bidyong ito. Naisipan ko pong gawin ang bidyong ito pang sagutin ang isang napakahalagang katanungan. Hindi ko po masyadong maipaliwanag sa inyo kung bakit naisipan ko pong gawin ito. Bagamat ito po ay napakahalaga, no, na magkaroon po ng tamang kasagutan sa ating mga isipan, sa ating mga puso, ano. So hindi ko po gagawin ito dahil para kayo po ay baguhin sa inyong paniniwala, no. Ang ating pong gagawin ay magbabasa po tayo ng banal na kasulatan upang masagot ang isang napakahalagang tanong, at maaaring ito po ay tanong ng lahat ng naghahanap ng katotohanan, no. Ano pong tanong ito? Yung isang tanong ng binata, no, at tanong ng isang bilanggo. Okay? Nais kong umpisahan sa isang talata. Ang sabi po rito sa sulat po ni Lucas sa Gawa, ang kapitulo po ay 16, ano? Sabi po rito, ang talata po ay 31. Ayan. So, ang sabi po rito, ito po isang tanong ng actually gwardiya, no? Gwardiya ng isang bilangguan, sapagkat si Pablo ay nabilanggo. At itong nangyari na ito, kung gusto niyo pong basahin, nakatala po sa mga Gawa, kapitulo 16. Ayan. Nag-umpisa po yan sa talatang 16, nang makulong si Pablo at si Silas. So, sa pangyayaring ito ay iniligtas ng Diyos si Pablo at ng anghel si Pablo. At of course, natakot yung mga gwardiya. At ang tanong nila kay Pablo ay ganito: nang sila ay mailabas, ay sinabi niya, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" Yeah. Marahil ito ay matagal lang tanong, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Pero hindi ba't ito'y tanong din natin, no? Una po sa lahat ay hindi ko po ito gagawin para sabihin sa inyo na ako po ay banal, no? Of course, wala po sa atin kahit isa man ang pwedeng mag-angkin na siya ay banal, no? Sapagkat maliwanag po ang turo ng banal na kasulatan na ang lahat ng tao ay makasalanan. Actually, sa isip, sa salita, sa ating mga ginagawa, tayo pong lahat ay makasalanan. At kapag ang sabi nga ng isang talata sa unang Juan 2, no? Ang sabi ni Apostol Juan doon sa talatang yon, na kung ating sinasabi na tayo ay walang kasalanan, ay tayo ay sinungaling. Kaya nga, walang kahit isa man ang pwedeng magsabi, no, na wala siyang kasalanan. Yan po ang isang katotohanan, ano. Kaya nga sabi niya sa unang Juan 1, at ang talata ay 8, ang sabi niya, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. So marami pong tao ngayon iniisip po nila dahil wala naman silang ginagawang masama sa kanilang kapwa, ay wala raw silang kasalanan, mabuti raw sila, no? Pero alam niyo po ba na ang kasalanan sa isip pa lang nagkakasala ng tao,
pwede kang magkasala habang nagpe-Facebook. Bakit? Kasi pag nakakita ka ng mga, of course, na mga halos uh, ika nga ipakita na lahat yung kanilang katawan. So doon pa lang nag-uumpisa na yung kasalanan sa puso ng isang tao. Kapag ka meron kang kinaasarang tao, naiinis ka na sa puso mo yung yamot, nagkakasala ka na. So ngayon, kung tayo po ay nagkakasala, at ang sabi naman ng Biblia ay lahat talagang ng tao ay nagkasala, 3:23 ng Roma, ang sabi doon, iyamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So wala pong sino man sa atin, kahit na sino pa, na makakapagsabi na siya ay walang kasalanan at karapat dapat na siyang mapunta kaagad sa langit. Sapagkat tayong lahat ay nagkasala, at kung ikaw ay nagkasala, ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So kung tinatanggap mo na ikaw ay pagdating ng araw ay hahatulan ng kamatayan, hindi lamang po yung basta-bastang kamatayan, kundi ito'y kamatayan sa impyerno, okay lang yun kung yun ay yung tinatanggap na. Pero kung tayo po ay nasa tamang kaisipan, ay kung atin pong pinagsisikapan yung ating kakainin sa araw-araw, kaya nga tayo naghahanap buhay para tayo mayroong maibili ng pagkain para mabuhay tayo. So hindi ba mas mahalaga na atin pong pagsikapang alamin kung paano ba tayo makakaligtas sa kalagayang ito? Sapagkat ang sabi niya nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kung tayong lahat ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, isa lang ibig sabihin nito, mga kaibigan, tayo pong lahat ay patungo sa kamatayan. At ang kamatayan na pinag-uusapan po rito ay hindi po yung kamatayan dito sa lupa lang, na pagkatapos mong mamatay ay tapos na. Mayroon pong ikalawang kamatayan. Yun po yung ating kailangan na maintindihan. At yung ikalawang kamatayan na yan ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ngunit ito sa talatang ito, mga kaibigan, sa 23, kung ating itutuloy, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Napansin po ba ninyo ron? Ang kaloob ng Diyos walang bayad. So kapag walang bayad, ang ibig sabihin nito ay libre. Tatanggapin mo lang libre. Kaya tama yung tanong ng gwardiya sa bilangguan kay Pablo. Anong sabi niya? Balikan nga natin yung tanong. Ang sabi niya, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Tanong mo rin ba yan? Yan. Siguro tanong mo rin yan, Ito'y tanong ko rin. At tanong din ng marami. Actually, sa panahon ng ating Panginoon sa Mateo, meron pong isang binata doon na mayaman Kung ito po inyo na pong nabasa, mayroong isang binata ang mayaman na ito, kumbaga sa lamang na siya, kasi siguro yung kanyang buhay ay hindi hikahos, pero sa kabila nung kanyang magandang kalagayan sa buhay, mayroon pong baga sa kanyang puso, mayroong parang
emptiness. Ika nga, parang mayroong kulang. Yan. So, ang sabi rito ng binata, may isang lumapit sa kanya. Ito po nasa Mateo 19, talata 16, kung gusto niyo pong sundan. Ako po ay nagbabasa mula sa ang Biblia. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? So mapapansin po ninyo, ito ay isang mayaman. Sa kalagayan po natin ngayon, pag ikaw ay mayaman, parang wala ka ng problema. Lahat ng kailangan mo nandyan na. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakatira sa condominium na nasa gitna ng syudad. Pagbaba mo dun, may grocery na. Andyan na ang palengke lahat. Wala ka ng problema. No? Basta may pera ka naman, mayaman. Pero itong binata na ito, sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan, ay mayroon pong tanong sa kanyang puso na maaaring tanong din po natin at yan po ang ating sasagutin sa maikling panahon ng ating pong video ito. Na sana ay mapakinabangan po nating lahat. No? At ito po yung maging daan upang magkaroon po tayo ng katulad ng binatang ito ng ika nga ay desire, yung pagnanasa na hanapin ang paraan kung paano tayo ay maliligtas. Yan. So, ang sabi po rito, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Doon sa bilanggo, ano ang dapat kong gawin, ang kailangan kong gawin upang maligtas? Mayaman, bilanggo, lahat po tayo. Bakit? Kasi nga, tayo po ay makasalanan. No, tayo pong lahat ay makasalanan. Sa mga nakakilala sa akin, maaaring sabihin ninyo, di ba? Pero kahit na po tayo ay makasalanan, mayroon pong pag-asa. Yan. At yan pong pag-asa na yan ang aking isi-share sa inyo. Kung papaano ng isang makasalanan ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan at hindi ng kapahamakan. Ang sabi dito ni Pablo, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito na. Ang sabi po, manampalataya. Alam niyo po sa English yan, believe. Yung pong pananampalataya na tinatawag, hindi po ito yung tipong naniniwala ako, tapos na. Kasi marami po ngayong paniniwala na dahil nabasa manampalataya o manampalataya lang, wala ka nang gagawin. Tama po ba yun? Pwede bang sumasampalataya ang isang tao at sa kabilang banday wala siyang ginagawa? Tingnan po natin. Ito po ang problema ng maraming nagtuturo. Kasi hindi naman po nagtapos yung talatang ito sa verse 31. No? At kailangan mong ituloy ang pagbabasa. Ito po yung tamang pag-aaral ng Biblia. Ang sabi po rito, basahin ulit po natin. At kailang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sa 32, ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng kanyang bahay. Ayun, hindi lang basta mananampalataya. Ipinangaral sa kanila ang salita ng Panginoon. So, mayroon pong salita ang Panginoon. At kung titingnan niyo po doon sa Mateo, balikan po natin yung isang binata na nagtanong sa ating Panginoon. Tingnan po ninyo. Ito ba'y mananampalataya at wala kang gagawin? Kasi marami pong ganito. At ito po ay hindi po naaayon sa banal na kasulatan. Ang sabi rito,
May isang lumapit sa kanya at nagsabi, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Oh. At sinabi sa kanya, "Bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti. Ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang utos." Abay, ang ating Panginoon po ang nagsasabi nito. Tuparin mo ang utos, ang sabi niya. Kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang utos. Ay marami pong relihiyon ngayon ayaw na po sa utos. Kasi ang sabi nila, manampalataya na lang. Tapos na. Pero kung si Kristo po ang ating tatanungin, mga kaibigan, ano po? Si Kristo po ang nagsabi, tuparin mo ang utos. Napakarami pong utos. At kung hindi po natin alam ang mga utos, abay kailangan po natin, ngayon pa lang, umpisahan nyo na pong alamin kung ano ang mga utos na kailangan tuparin. No? Mayroon po tayong tutuparin na mga utos. Ano po? Yan. At sinabi sa kanya ng binata, alin sa mga yon? So, makikita nyo po yung pag-uusap. Ano lang, casual na nagtanong ang binata, anong gagawin ko? Ang sabi ng Panginoon, kung nais mong pumasok, tuparin mo ang utos. Ayan. Sinabi sa kanya, alin-alin. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi. Para sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Magtataka ka sa Panginoon, bakit kaya ito lang ang binanggit niya, no? Hindi niya po binanggit lahat ang utos. Well, siguro sa sunod natin mga video ay yan po ang ating tatalakayin. Bakit ito lang ang binanggit niya? Ay samantalang napakarami pong utos. Ay meron nga pong tinatawag na 10 utos. Ano ba ang 10 utos? Ang sabi doon sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin. Pero bakit hindi binanggit ng Panginoon dito yon? No? Ibig mong sabihin hindi na utos ng Panginoong Jesus yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Siguro hindi po, no? Pangalawang utos, ang sabi niya huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mong luluhuran sila, huwag mong paglilingkuran man sila. No? Kaya marami pong relihiyon, ito yung kanilang pinang-aatake po sa ating mga kaibigang Katoliko. Ano po? Sapagkat ipinagbawal nga naman ang paggawa ng larawan at pagluhod. Pag naman, of course, sinasabi po ng ating mga kaibigang Katoliko na hindi naman po nila sinasamba. Well, mabuti po kung ganon, sapagkat yun po ay utos talaga ng Diyos na wag nating sasambahin ang mga nilalang. No? At pangatlong utos, wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Hindi rin po binanggit ng Panginoon dito sa puntong ito ng kailang pag-uusap ng binata. Ibig bang sabihin ito ay pwede nang hindi natin sundin? Of course hindi. Pang-apat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilid. Yan po yung kabuuan ng 10 utos. Igalang mong ama't ina, huwag kang mapatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Pero dito, ang binanggit lang ng Panginoon ay parang yung ano lang, yung relationship lang ng binata sa kanyang kapwa. Hindi yung relationship niya sa Diyos. Sabi rito, at sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? Aba, maganda ito, ano? Ito palang binatang ito ay sumusunod din naman sa kautusan. Pero ang sabi niya, ano pa ang kulang? Diba? Hindi po niya naramdaman sa kanyang sarili nung sabihin ng Panginoon ang bagay na ito. Aba, ito'y nagawa ko na. No? Ano pa kaya ang kulang? Tingnan ninyo. Ikaw ba?
Sa sarili mo bang kaisipan? Ako ba? Sa sarili kong kaisipan? Wala na ba akong kulang? Ako kaya karapat dapat na. Wala ka na bang iniisip na kakulangan mo para ikaw ay maging karapat dapat sa Panginoon? Ay ang binatang ito hindi siya kontento. Hindi siya, okay na pala. Aalis na ako, ligtas na pala ako kasi sinunod ko na lahat yung sinabi ng Panginoon. Pero hindi siya tumigil. Sabi niya, ano ang kulang sa akin? So talagang interesado po siya. Hindi lamang po yung, believe, tapos na. Hindi po, interesado po siya. Sabi ng Panginoon, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Iyon. Kumpleto na. Kumpleto na po ang sinabi ng Panginoon. Ang nakakahadlang sa binatang ito upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ay yung kanyang kayamanan. Ano po ang nakakahadlang sa iyo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa binatang ito, in this particular case, yung kayamanan niya ang problema. Yung kayamanan niya ang kanyang Diyos. Bakit? Makikita po natin, ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang malulungkot. Bakit po siya nalulungkot? Hindi ba dapat masaya siya na nakuha niya mismo sa bibig ng Panginoon yung sagot kung papaano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, alisin mo yung hadlang na yan. At ang sabi niya ay, sumunod ka sa akin. Kaya yung iba ang kanila pong katwiran. Ito, binata na ito, sumunod sa utos, pero hindi naging ganap. Tanong, sumunod ba talaga siya sa utos? Mayroon po siyang mga sinunod na utos. Pero, makikita po natin na yung utos mismo ng ating Panginoong Hesus ay hindi niya po sinunod. Bakit? Kasi hindi niya kayang sundin. Hindi niya kayang ipagpalit yung kanyang kayamanan para dun sa kanyang ninanais na buhay na walang hanggan. Bakit po ganun? Kasi ito sabi po ni Santiago. Tingnan po natin Sinunod naman niya yung lahat ng sinabi. Kaya lang, mayroong pang iba Mayroong iba pang utos. No? Ang sabi po rito, sa isang talata ng Santiago, sa Gis, sa Gis, sabi niya rito, ayan, ito po ay nasa 2. Ang talata po ay Gis ng Santiago. No? Sabi niya, sapagkat sino mang tumutupad sa buong kautusan at nagkakasala sa isa, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Kita nyo na? Ito po yung sagot.
ang tumutupad sa buong kautusan at lumalabag sa isa, nagkakasala sa lahat. Bakit? Nagbigay ang Panginoon ng 10 utos para maintindihan po natin. Sinunod ko po yung 9, pero yung isa hindi ko sinunod. Ang sabi po ni Santiago, nagkakasala ako sa lahat. Bakit? Siyempre, kasi ang sabi ng Biblia, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, ang ibig sabihin po niyan, kahit sinusunod mo yung buong kautusan at mayroon kang nilalabag na isa, ay makasalanan ka sa lahat. Ay paano gagawin po natin? Kaya ang sabi ng Panginoon, ikaw ay sumunod sa akin. Yun po ang kagandahan nito. Bakit? Kasi nasa Panginoon po ang solusyon. Yeah. Yung hindi natin magagawa sa sarili po natin, kaya pong gawin ng Panginoon. Ikaw ba ay magagalitin? Hindi mo kayang hindi magalit? Hindi mayamot? Of course, may mga taong nakakayamot. Mayroong mga taong masarap talagang pagsalitaan ng masama, sa pakiramdam mo, dahil siya ay hindi maganda ang ginagawa. Di ba? Minsan naman hindi natin maiwasan maging makasarili. Akin lang to. Paano natin ito mapagtatagumpayan? Mahilig po tayo, mas masarap pag-usapan yung buhay ng may buhay. Kapag yan po ang ating ginagawa, parang yung ating pakiramdam, tayo na ang pinakamabuting tao. Diba? Kapag pinagchichismisan mo nyo ng kaibigan mo yung isang tao, para bang lumalabas na kayo ay napakabuti at yung inyong pinagchichismisan ang pinakamasama. Nang hindi nyo alam, sa kabilang banda, pag ikaw naman ang pinagchichismisan, ikaw din naman yung pinakamasama. So, wala nang matuwid. Diba? So, ito ang problema. Yan ang problema. Ang sabi nga ni Pablo, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun ang aking ginagawa. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay wala sa akin, wala kayong magagawa. Ang ibig sabihin, sa ating sariling lakas, ay hindi po natin magagawang sumunod. Bakit? Kasi likas po tayo makasalanan. Hindi mo kayang maging mapagbigay. Bakit? Kasi likas po tayong sakim. Likas po sa atin na ang atin lamang iintindihin ay yung ating mga sarili. At wala kang pakialam sa iba. Yan po ang likas ng kasalanan na nakatira sa atin. Diba? Likas po sa atin na mas magandang pag-usapan yung buhay ng ibang kapitbahay mo. Hindi po ba totoo? Likas po sa atin yan at napakahirap po nating iwaksi sa ating buhay. Likas po sa atin ng mainggit. Likas po ng tao ang mainggit. At dahil sa inggit ay maraming nagagawang kasamaan ang isang tao. Dahil siya'y naiinggit. At yan po ay nararamdaman po nating lahat. So paano tayo? Anong gagawin po natin para ito ay mapagtagumpayan natin? Isa lang sabi ng Panginoon, believe. Sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. At kapag tayo sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, siya ang magbibigay sa atin ng lakas. No? Kaya nga sabi niya doon sa 2 Korintos 5, ito po ay ang bilis ng oras natin.
Alam nyo, sinisikap ko sanang ito ay mapaiksi. Pero mukhang hindi kaya. Siguro ay susundan pa natin ang video ito. Ito po. Okay, bago ko basahin ito, tingnan po natin yung isang ito naman na lumapit sa Panginoon. Tingnan mo. Si Nicodemo. Kilala po ito ng mga Kristiyano, si Nicodemo. Ito ay isang lalaking mayaman, sikat. Mayroon siyang magandang kalagayan sa lipunan ng kanilang panahon. Lumapit. Sabi niya, may isang lalaking kabilang sa mga Pariseo. Pag ikaw ay kabilang sa Pariseo, sa panahon po natin ngayon, ikaw ay abogado, no? Nasa mataas kang kalagayan sa lipunan. Na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Kita nyo na. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi, bakit gabi? Kasi nakakahiya. Ako'y mataas ang aking kalagayan, tapos ako'y pupunta dito sa taong ito, na itong taong ito kinagagalitan ng mga Hudyo nung panahon na yun. No? Di siya sikat. Ang sabi niya rito, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Marami siyang pasakalya, no? Sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Pero ang Panginoon, ito po ang problema dun sa mga hindi po naniniwala na ang ating Panginoon ay Diyos. Wala pong tao na makakabasa ng isip. Ang nakakagawa lang po niyan ay Diyos. No? Ang nababasa po ng ating Panginoon yung iniisip ni Nicodemo kung ano yung nasa puso niya. Sa tayo ay hayag sa harapan ng Panginoon. Wala kang maitatago. Kunwari nakangiti ka pero alam ng Diyos ang puso mo, galit na galit ka na. Gusto mo nang durugin. Diba? Hindi po natin may tatago sa Panginoon yan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang Panginoon, alam niya. Sabi niya rito, diniretso niya. Bakit? Dinirect niya si Nicodemo. Tama, daming pasakal din Nicodemo. Pero ang isa lang ang ibig sabihin, kung ano yung tanong ng binata, kung ano yung tanong ng gwardiya sa bilangguan, na kung ano ang gagawin para maligtas, ito rin ang nasa puso ni Nicodemo. Anong sabi niya? Sumagot sa kanya si Jesus, direkta ang sagot. Wala pang tanong pero alam na ng Panginoon ang hinahanap niya. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ay ba't ito agad ang sinabi ng Panginoon? Wala namang tinatanong ang pinunong ito. Kasi nga nababasa ng Panginoon yung puso ni Nicodemo. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, tingnan mo. Ba't sabi ng Panginoon, sasabihin sa Nicodemo rito, hindi ko naman tinatanong ang tungkol dyan. Pero sumagot si Nicodemo, sabi niya, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Napakatalinong tao ni Nicodemo. Nung sabihin ng Panginoon, kailangan kang ipanganak na muli. Sabi ni Nicodemo, mukhang hindi yata tama ang pinagsasabi mo, Panginoon. Paanong makakapasok ulit at para maipanganak ulit? Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ayun, tubig. Yan. Anong ibig sabihin nun? Tingnan po natin sa gawa. Ano bang ibig sabihin nun? Na ipanganak sa tubig. Ang sabi po dito ni Pablo, sabi niya, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo, magpabautismo ang bawat isa sa inyo. Yun palang ibig sabihin ng Panginoon, magpabautismo. Ilulubog ka sa tubig, ipapanganak. Yan pala ang kapanganakang muli. Kapag tayo po ay binautismuhan, inilubog sa tubig, ano pong nangyayari? Itong sabi ng
Ito yung sabi ng kalawang Korinto. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ito na, bagong kapanganakan. Ang mga unang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. So, yung pagiging bago nating tao, yung ating kapanganakan muli, sabi niya, mula sa Diyos, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Napakaganda, no? Kanina pinag-uusapan lang natin ano solusyon ng kasalanan. Kasi lahat tayo makasalanan. Ay ito pala po ang solusyon. Kailangan kang ipanganak na muli. At pag ikaw ay nakapanganak na muli, ang sabi rito, lahat ng kasalanan mo, kumbaga parang binura. Parang, kaya ikaw ay bagong nilalang na. Kaya ang sabi rito, ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, ang sabi ni Pablo. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Bakit po tayo makikipagkasundo sa Diyos? Kasi pag hindi po tayo makikipagkasundo sa Diyos, alam po natin na sa pagbabalik ng ating Panginoon, at hindi po nating nagawa makipagkasundo sa Diyos, wala po tayong maidadahilan, sapagkat ibinigay po ng ating Panginoon ang lahat ng paraan para tayo po ay maligtas, no? Ngayon, pag ikaw ay bagong nilalang na, ano pong nangyayari sa buhay ng isang tao? Wala bang gagawin? O ito, basahin po natin sa Efeso 4:21. Umpisahan po natin, ano? Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ay may kanya-kanya po tayong dating buhay, dating paraan ng pamumuhay. No, hindi ho ba? Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapangdayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, o ba'y sinungaling dati? Dapat nung aking tanggapin ng ating Panginoon na hindi na ako sinungaling. Pero kung hindi mo natanggal yung pagiging sinungaling mo, hindi po pwedeng mangyari yun. Ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Pwede pa naman palang magalit. Hindi naman pala masamang magalit. Kaya lang kung yung galit mo inabot na ng 10 taon, galit ka pa rin, ay hindi na ho yun ang tama. Kasi meron na talagang pagkakataon na kailangan po nating magalit. Pero ano sabi ng Bible? Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Ayun pala, ay kung pag ikaw ay nagalit, lubog ng araw, galit ka pa rin, abay hindi na ho tama, no? Sapagkat kapag ang banal na espiritu ay nananatili sa puso mo, yung galit mo, sandali lang yan. Pansinin po ninyo mga bata, galit, maya ayos na ulit, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, maliban na kayo ay maging katulad ng munting batang ito, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit. Ay yung bata galit ngayon, maya okay na.
Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Alam niyo po, ang pagdanakaw, hindi lang nagnakaw. Yung iba, nagnanakaw ng oras sa opisina. Sabi niya, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibahagi sa nangangailangan. Kita niyo po, ang tunay pong binago ng Panginoon ay hindi na lamang siya nagtatrabaho para sa kanyang sarili. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Naku, delikado. Ako po ay tinatamaan sa talatang ito. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Kapag tayo po na kay Kristo, hindi po tayo dapat karinggan ng mga masasamang salita. Lalo na yung mga salita na talagang mapanglait. No? Yan. Sa susunod, pag-aaralan natin po yan. Kundi mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kanyo, nasa pamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait. Meron ka pa bang pait? Galit. Lahat ng pait, bitterness sa English po yan. Galit. Ano yung galit? Puot. Nako, magkaiba pala yung galit at puot. Ano? Pag-aaway, paninirang puri ay inyong alisin. Pati lahat ng kasamaan, at maging mabait kayo sa isa't isa. Parang lahat po tayo dito parang pinagsasampal, ano? Pero bakit po natin ito ginagawa? Bakit po natin binabasa ito? Kasi ang sabi ng Panginoon, kung mabalikan, sumunod ka sa akin. At ito pong mga ito ay salita ng ating Panginoon. Mahirap pong gawin ito sa ating sariling lakas. Hindi po natin ito magagawa. Yun po ang kagandahan ng pangako ng Diyos. Na kapag tayo po ay nagpasakop sa Kanya, itong mga requirements na ito na gusto niyang gawin po natin, siya po mismo ang tutulong sa atin upang ito po ay ating gawin. Kung gusto mo. Hindi ho ba? Yun po ang naging problema ng binata. Akala niya sa kanyang sarili, ipinapagawa ng Diyos sa kanyang sariling lakas yung mga bagay na yon. Ay dapat sana nagtanong ulit siya sa Panginoon eh. Dapat sana sinabi ng Panginoon, Panginoon, paano ko gagawin ito? O kaya sana sinabi niya, Panginoon, mahirap pong gawin ito. Hindi ko po magagawa. Tulungan niyo po sana ako. Siguro kung gano'n ang sinabi ng binata, napakaganda, no? Kasi sabi ng Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Hindi po natin magagawa itong mga bagay na ito. Yung maging mabait sa isa't isa. Matanggal ang galit, puot, magsalita ng masama. Mahirap pong gawin ito. Pero ito po kaya natin gawin. Ang sabi nga ni Pablo, I can do all things through Christ. He strengthens me. Kung sa sarili mo lang, it's impossible. Hindi mo magagawa. Kaya sabi niya rito, maging mabait kayo sa isa't isa, nagpapatawad. Ito po ay salita ng Diyos, mga kaibigan. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Isipin mo nga kung sino yung nagkasala sa iyo 10 years ago. Napatawad mo na ba? Napatawad nyo na po ba? Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy.
Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan, kasakiman, ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at ang hangal na pagsasalita o pagbibiro na di nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid, umahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Mga kaibigan, kung ang iyong tanong ay, ano ang aking gagawin upang maligtas? Sasagutin ka ng Panginoon. At ang sagot ng Panginoon ay ito. Makikita po natin dito. Ang sabi niya sa mayaman, ipagbili mo lahat, pamigay mo sa dukha. Pagkatapos, ikaw ay bumalik, sumunod ka sa akin. Ito po ang solusyon. Kailangan po nating sumunod sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nagnanais na sumunod sa Kanya, ang Panginoon po ay nakahanda na tanggapin tayo anuman ang ating kalagayan ngayon. Huwag mong isipin na ang kasalanan mo ay masyado ng malaki. Alam mo, mas malaki ang kasalanan mo, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon sa umagang ito.